Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Bukas ay magaganap ang NBA Cup Quarterfinals game ng Los Angeles Lakers at ng San Antonio Spurs. Ang huling pagkikita nga nila ay naging dikit at natapos sa 1 point lang ang lamang ng Lakers kahit na nag-umpisa ang 4th quarter na down by 10 sila. Ganun pa man, malaki nga ang pinagkaiba ng tapatan nila ngayon kung sakali. Dahil sa uli nilang pagkikita ay wala pa nga noon si De'Aaron Fox at Luke Kornet para sa Spurs habang wala naman si LeBron James para sa Lakers. Ngayon nga ay inaasahan na kumpleto na ang Lakers with the exception of Marcus Smart, habang si Wemby naman ay nag-attend na nga ng full practice noong linggo. Subalit pinagpahinga niya pa din ang game kahapon laban sa Pelicans. Ganun pa man, sa game nila laban sa Lakers ay pinag-iisipan na ng Spurs coaches and medical staff kung ito na ba ang tamang panahon para gawin ang comeback ni Wemby matapos ang 11 straight games na pahinga. Kung sakali nga na mabawian ng Spurs ang Lakers, bukod nga sa aabante na sila sa semifinals ng NBA Cup with a chance to win $500,000 each, may tatabla nila ang record ng second seed Lakers at muli silang makakabalik sa mix ng top 3 seed ng Western Conference. Ganun pa man, sa ngayon nga ay questionable pa ang status ni Victor Wembanyama, subalit as a basketball fan in general, hopefully nga ay makapaglaro ito upang muli tayo makakita ng classic matchup ng kompletong Lakers at Spurs. Sino ba sa palagay nyo magwawagi sa tapatan ng dalawang team na ito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Anthony Davis. Si AD ay nananatiling solid player sa NBA. Tuwing healthy nga siya ay all-star caliber pa din nga siya mga kaibigan. Ganun pa man, matapos sa magkakasunod na mga injuries at samahan din ito ng hindi magandang simula ng Mavs ngayong season, ang kanyang pangalan ay madalas na mabanggit sa mga trade rumors. At ito nga ay nanggaling ngayon mismo sa pinakamapagkakatiwalaan na NBA insider ngayon, Shams ng ESPN, na ang mga team sa Detroit Pistons, Atlanta Hawks at Toronto Raptors ay ang mga inaasahan na kupunan na susubukan na makuha si Anthony Davis bago sumapit ang trade deadline sa February. Tatlong playoff level teams na ito sa Eastern Conference na naniniwala na tanging si AD na lang ang kulang na piece nila sa kanilang puzzle upang maging isang lehitimong championship contender ngayon na may kakayahan na makipagsabayan sa tulad ng OKC Thunder. Ganun pa man, malaking sugal nga ito mga kaibigan kung sakali, considering na 32 years old na nga si AD at injury prone na ito. At dahil hindi naman siya free agent, kailangan mo nga siyang makuha via trade at kakailanganin mong bitawan ng ilang draft picks at young assets, depende na lang din nga sa hanap ng Dallas Mavericks. At kung ikaw nga ang Pistons, Hawks at Raptors, ang tanong ay magiging sulit ba na mawala ang chemistry ng team mo para sa aging injury-prone star na tulad ng former number 1 pick Anthony Davis? Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at akin babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.